paano kung sabihin ko sa'yo na ang nag-imbento ng yoyo ay isang Pilipino? Alam ko na yan eh. Pero paano kung sabihin ko din sa'yo na hindi talaga Pinoy ang nag-imbento? Ha? Ano ba talaga? Yes, kamagkano. Bago pa naging classic toy ang yoyo sa Amerika, isang Filipino immigrant ang nagdala, gumawa, nagbenta at nagpasikat nito sa California. Siya si Pedro Flores. At dahil sa kanya, ang simpleng laruan na pababa at pataas naging global toy craze. Si Pedro Edralin Flores ay pinanganak sa Vintar, Ilocos Norte noong 1896. Pagkalipas ng 20 years, lumipat siya sa United States. At tulad ng maraming immigrants, hindi madali ang naging buhay niya doon. Nagtrabaho siya ng iba't ibang jobs. By 1928, habang nasa California si Pedro Flores, biglang nagka-light bulb moment siya. May naisip siya. Naalala niya yung favorite na laruan niya sa Pilipinas. At naisip niya, teka, what if ibenta ko yun dito? And by 1928, Pedro Flores started the Yo-Yo Manufacturing Company in Santa Barbara, California. Noong una, gumawa muna siya ng 12 handmade yoyos at ibinenta sa mga kapitbahay niyang mga bata. From there, unti-unti itong lumaki at ilang buwan lang ang nakalipas, his company was already producing more than 100,000 wooden yoyos. Pero teka, paano ito naging big deal sa Amerika? Well, ang galing din kasi nitong kababayan nating si Pedro. Sobrang business-minded niya. Hindi sapat na nakapatong lang sa tindahan niya yung yoyo. Naisip niya, kailangan niyang ipakita sa mga kano kung paano ito gumagana. Kailangan may tricks. Kailangan kapag nakita ito ng mga bata, masasabi nila, "Ma, bili mo ako niyan." At doon magaling si Flores. He started to train demonstrators. Nag-organize din siya ng mga competitions. He showed people that yo-yo was not just a toy. It was a flex. Maliban dyan, meron din naman kasing kakaiba sa yo-yo ni Pedro Flores. Yung sa kanya, may looped string sa axle. Sa ibang old yo-yo style toys kasi, nakatali ng mahigpit ang string sa axle. Ibig sabihin, kapag bumaba ito, babalik lang agad. Pero sa Flores yo-yo, naka-loop ang string around the axle. Dahil dito, pwedeng umikot ang yo-yo sa dulo ng string. Ito yung tinatawag na slipping. Yung parang nasa baba lang siya, umiikot bago mo hilain pabalik. At dahil sa sleep, naging posible ang mga tricks gaya ng walk the dog, rock the baby, around the world tricks. Diyan naging hindi lang toy ang yo-yo. Biglang naging sport na may halong angas. Pero alam mo ba na may twist na nangyari? Eventually, ibinenta din ni Pedro Flores ang rights and trademark ng yo-yo sa isang Amerikanong businessman na si Donald F. Duncan Sr. At dahil mas malaki ang kapital at distribution ni Duncan, mas lalo pang sumikat ang yo-yo sa Amerika. At kahit na ibenta na niya ang rights, hindi nawala si Flores sa kwento. Nagpatuloy pa rin siya sa promotions, nagturo pa din siya ng tricks, nagpa-contest pa rin siya, at tumulong palakihin ng yo-yo craze. Pero gaya nga ng tanong natin nung una, Pinoy nga ba talaga ang nag-imbento ng yo-yo? Well, kailangan natin tong explain ng tama. Hindi si Pedro Flores ang unang taong gumawa ng yo-yo like toy sa buong history. May ancient versions na nito sa ibang civilizations, including ancient Greece. May mga lumang laruan na din na similar sa yo-yo, tulad ng Bandalore. At sa Pilipinas, matagal na rin nilalaro ang yo-yo before ito sumikat sa Amerika. So ang pinaka-accurate na sabihin, Pinoy ang nag-mass produce, nag-trademark at nagpasikat ng modern yo-yo sa buong mundo. Pero hindi siya ang first ever human na gumawa ng yo-yo. Kung gusto mo pa na magayto pang contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.